Takang-taka si Paru-Paro habang minamasdan niya. Si Langgam na pabalik-balik sa paghahakot ng pagkain sa kanyang lungga sa ilalim ng puno. Ano ba yung ginagawa mo, kaibigang Langgam? Mukhang pagod na pagod ka at di ka man lang magpahinga? Tanong ni Paru-Paro. Bakit di ka magsaya na tulad ko? Naku, mahirap na! Malapit na ang tag-ulan! Iba na ang may naipon na pagkain bago dumating ang tag-ulan! Kalokohan yan, kaibigan. Tingnan mo ako. Hindi natitigatig? Bakit nga ba? Nagtataka si Langgam. Ganito yon eh. Nakikita mo ba ang kaibigan ko sa damuhan? Inginuso niya ang nasa di kalayuan. Sino? Pagtatanong ni Langgam. Si Tipaklong, kaibigan ko yan. Alam mo ba, matapang ang kaibigan ko. Nabibigyan niya ako ng proteksyon. Baka akala mo, dahil sa kanya walang sigwang darating sa akin. Pagyayabang ni Paru-Paro. Ah, ganun ba? Sabi ni Langgam. Utak lang, kaibigan. Oh, di pa kanta-kanta lang ako ngayon dito. Ikaw lang eh. Wala akong inaasahan kundi ang aking sarili. Kaya kayo dito, kayo doon. Mababa ngunit madiing sabi ni Langgam. Oh, sige, ipagpapatuloy ko muna ang aking gawain. Pagkatapos ng usapang iyon, nagkahiwalay ang dalawa. Ang mga sumusunod na araw ay maulan. Hindi lamang mahabang tag-ulan. May kasama pang bagyo at baha. Mahirap lumabas at kung makalabas man, wala ring matagpo ang pagkain. Lalong umapaw ang tubig. Walang madaanan ng tubig dahil malalim din ang mga ilog at dagat. Tumagal ang baha. Palubha ng palubha ang kalagayan. Dahil malakas pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ano kaya ang nangyari kay Langgam? Naroon siya sa guwang ng puno. Namamahinga. Sagana siya sa pagkain. Naisipan ni Langgam ang dumungaw upang alamin ang kalagayan ng paligid. Aba, ano ba ang kanyang nakita? Nakita niya si Paru-Paro at Tipaklong na nakalutang sa tubig. Walang buhay. Maya-maya'y dalawang mabilis na ibon. Ang mabilis na dumagit sa kanila. Napaurong sa takot si Langgam sa kanyang nakita. Subalit nasabi pa rin niya sa kanyang sarili. Kung sino ang matiyaga, siya ang magtatamo ng pagpapala. Magugulin sa paglilibang lamang ang magandang panahon. Isipin ang bukas na darating at paghandaan ang mga maaring mangyari. Matutong mag-impok upang sa oras ng kagipitan ay may madudukot. Kung nakarating ka hanggang dito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at subscribe sa channel.